Setyembre, taong 2019. Sa Santa Rosa, Laguna. Isang madaling araw, tahimik ang paligid at madilim pa nang umalis ng bahay si Jenaline Salazar, 28 taong gulang. Iniwan niya ang kanyang asawa na si Dionisio o mas kilala bilang Johnny Salazar at ang dalawang anak niya na lalaki na mahimbing pang natutulog. Edad 6 at 4 na taong gulang. Wala siyang iniwang sulat at wala ring paalam na binitawan, basta na lamang siyang umalis at nawala. Kinaumagahan, isang mangangalakal ang nagsabi na nakita niya si Jenaline na palakad-lakad sa kalsada ng madaling araw. Nakita raw niya itong nakatayo sa gilid ng tulay, nakatingin sa ilog. Pagkaraan ng ilang minuto, hindi na niya ito nakita pa at tanging malakas na tunog ng tila bagay na bumagsak sa ilog ang kanyang narinig. Nang hindi pa rin umuuwi si Jenaline, ay napilitan ng mag-ulat sa pulis si Diony. Ginamit ang salaysay ng mga ngalakal upang isagawa ang isang search and rescue operation. 3 araw nilang sinuyod ang ilog. May mga sumamang residente na nagbabaka sakaling makita siya. Pinuntahan nila ang mga pangpang, pati ang bahagi ng tubig na papuntang dagat. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanap, walang natagpuang katawan. Walang gamit, walang palatandaan, at walang malinaw na sagot kung ano ang nangyari. Naguluhan ang pamilya, lalo na ang kanyang asawa. Ang pagkawala ni Jenaline ay naging misteryo. Ang iba ay naniniwalang baka depression ang nagtulak sa kanyang gawin ang bagay na yun. Walang nakakaalam ng totoo at kung bakit ito ginawa ni Jenaline. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging mabigat ang sitwasyon kay Johnny at sa kanyang mga anak. Ang bunso ay palaging nagtatanong kung kailan babalik ang kanilang ina. Habang ang panganay naman ay tahimik lang at madalas nakaupo sa pintuan, tila umaasang muling magbabalik ang kanyang nanay. 1 taon ang lumipas at wala pa ring nakitang katawan. Wala ring bagong impormasyon na lumabas. Noong taong 2011, idineklara na si Jenaline ay maaaring wala na. Bagamat may pagdududa, tinanggap na lamang ni Johnny na hindi na babalik ang kanyang asawa. Ngunit kahit mabigat ito sa kanyang kalooban, halos gabi-gabi siyang nagsisindi ng kandila sa tulay bilang pag-alaala kay Jenaline. Pagkaraan ng pagkawala ni Jenaline, tuluyang nabago ang takbo ng buhay ni Diony at ng kanilang 2 anak. Ang tahanang dati puno ng halakhak, ngayon ay puno ng katahimikan at pangungulila. Si Diony, 31 taong gulang noon, ay nakaharap sa pinakamahirap na papel ng kanyang buhay. Siya na lamang ang kailangang bumuhay at magpalaki sa 2 batang naiwan. Ang kanyang trabaho bilang part-time construction worker ay hindi sapat para sa lahat ng gastusin. Maliit ang sahod at madalas ay kapos sa bayad ng renta, kuryente, pati na rin ang tubig. Kung minsan, 1 beses lamang silang makakain ng maayos sa maghapon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpatuloy. Ang panganay na anak niya, na 6 na taong gulang nang mawala ang kanyang ina, ay napilitang maging mas responsable kaysa sa makakasing edad niya. Natuto siyang tumulong sa gawaing bahay, maglaba ng kaunting damit
at bantayan ang nakababatang kapatid. Ang bunso, 4 na taong gulang noon, ay palaging nagtatanong kung kailan babalik si nanay. Sa bawat ulit ng tanong na yon, walang ibang maisagot si Diony kundi isang buntong hininga at mahigpit na yakap. Hindi natigil ang mga bulong-bulungan. Ang pagkawala ni Jenaline ay naging paksa sa mga tindahan, kanto at palengke. Ang ilan naman ay naniniwalang ginawa nito ang bagay na yon dala ng matinding depresyon at kahirapan. Ang iba naman ay nagdududa, iniisip na baka tumakas siya at nagtago. Sa bawat haka-haka, lalong nadaragdagan ng bigat sa kalooban ni Johnny. Para sa kanya, walang saysay ang mga chismis na yon. Halos gabi-gabi, nauupo si Diony sa harap ng maliit nilang altar. Doon nakalagay ang lumang larawan ng kanilang kasal. Sa tabi naman ito ay laging may sinding kandila. Sa bawat apoy na nagliliyab, nakapaloob ang kanyang dasal na sana ay nasa mapayapang kalagayan na ang kanyang asawa. Kahit saan man ito na naroroon, ay mahal na mahal niya ito. Sa paglipas ng mga taon, nanatili si Diony sa parehong kalagayan. Hindi siya naghanap ng ibang makakasama. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa hindi pa rin niya magawang palitan ang alaala ni Jenaline. Habang ang kanyang mga anak naman ay lumaking hindi buo ang pagkatao. Lumipas ang halos 10 taon. At tila unti-unting nabaon sa limot ang kaso. Naging ordinaryo na lamang ang tulay. At natabunan ang kwento ng babaeng tumalon umano dala ng hindi makayanang hirap ng buhay. Hanggang sa isang araw, matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, isang balita mula sa malayo ang yumanig sa buhay ni Diony at ng kanyang mga anak. Isang balitang muling nagbukas ng sugat na matagal nang pilit nilang sinasara. October noong 2018, isang dating kapitbahay ni Johnny ang nagbakasyon sa Cebu City. Isa itong simpleng biyahe bilang turista. Paglibot niya sa mga kilalang pasyalan at pamimili ng pasalubong ang kanyang ginagawa. Habang naglalakad siya noon sa Colon Street, napansin niya ang isang babae na tila pamilyar ang muka. Kasama nito ang isang batang babae at isang lalaki na bitbit ang ilang pinamili. Sa una, inakala niyang nagkakamali lamang siya ng tingin. Ngunit habang pinagmamasdan niya, lalong tumitingkad ang pagkakahawig. Ang anyo ng muka, ang paraan ng paglalakad, maging ang paraan ng pag-aayos ng buhok. Tila ba kahawig na kahawig ng babaeng matagal nang pinagluluksaan ng kanyang pamilya. Hindi siya nakatiis at sinundan niya ang babae mula sa malayo. Ilang minuto niya itong sinundan. Nang malapit na siyang makatiyak, naglakas loob siyang lumapit. Ngunit nang makita siya ng babae, agad itong umiwas at nagmamadaling lumayo. Ang mga mata nito ay tila nagulat at halatang may takot. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapagtanong pa. Bago pa tuluyang mawala ang babae sa kanyang paningin, nakuhanan na niya ito ng larawan ng palihim. Pagkaraan ng ilang araw, nang makabalik siya sa Laguna, ipinakita niya ang litrato kay Diony. Doon nagsimula ang pag-uga ng halos 1 dekada ng katahimikan. Hindi makapaniwala si Diony sa kanyang nakita. Ang babaeng ilang taon nang itinuturing na patay, naroroon sa isang larawan. Nakikitang buhay at malusog, kasama ang isang bagong pamilya. Naglalakad sa kalsada ng Cebu na para bang walang iniwang buhay sa Laguna.
Sa isang iglap, ang mga kandilang paulit-ulit na sinisindihan gabi-gabi ay tila nagmistulang huwad. Ang mga taon ng pagluha, ng pagdarasal, ng pagtanggap na patay na ang kanyang asawa ay biglang napalitan ng mas matinding sakit. Ang katotohanang pinili nitong mamuhay ng malayo sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na gabi, hindi mapakali si Diony. Laging nakalagay sa mesa ang kopya ng litrato. Tinititigan niya ito hanggang sa mapuyat siya. Sa bawat tingin, paulit-ulit ang tanong na pumapasok sa kanyang isip. Kung buhay nga ba si Jenaline? Bakit hindi siya umuwi? At bakit niya iniwan ang dalawang batang wala pang muwang sa mundo? At bakit siya nabubuhay na para bang walang iniwang pamilya sa Laguna? Mula noon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang makita ng personal si Jenaline at makuha ang katotohanan at marinig ang paliwanag na hindi siya makakapayag na manatili sa anino ng kasinungalingan. Ang halos 10 taong misteryo ay kailangang magkaroon ng kasagutan. Makalipas ang ilang linggo, mula nang makita ni Diony ang litrato, nagpasya siyang bumiyahe patungong Cebu. Hindi siya nagdalawang isip, dala ng bigat ng kalooban at matinding pangungulila na ngayoy hinaluan ng galit at pagtataka. Kahit pa kapos sa pera ay binitbit niya ang litrato at umalis siya ng Laguna at sakay ng barko ay naglakbay siya ng mahigit 24 na oras. Sa pagdating niya sa Cebu City, agad niyang ginamit ang larawan upang makapagtanong sa mga tao. Una ay sa palengke, sumunod sa mga karinderya at tindahan sa Colon Street. May ilan na nagsabing nakikita nila ang babae sa litrato, ngunit hindi nila tiyak ang pangalan. Sa patuloy na pagtatanong, nakarating siya sa isang barangay kung saan may nagsabi na ang babaeng yon ay kilala nila bilang si Vanessa. May asawa raw itong si Alan Lagcao, isang negosyanteng may maliit na business sa lungsod at may anak na babae na nasa elementarya. Doon nabuo ang bigat sa dibdib ni Diony. Kung totoo ang lahat ng ito, ang babaeng ilang taon na niyang ipinagluluksa ay may bago ng pangalan, bagong pamilya at bagong pagkatao. Sa isip ni Johnny, hindi lamang siya iniwan nito, kundi niloko pa siya at ang kanilang mga anak. Gamit ang impormasyon, tinunton ni Diony ang tirahan ng pamilya sa isang subdivision. Nakita niya ang bahay na itinuro sa kanya ng mga residente. Nasa harap siya ng isang pintuang bakal, nakatitig sa loob at nakatanaw ang isang batang babae na naglalaro ng bisikleta. Ilang minuto siyang nakatayo bago pa siya tuluyang nagdesisyon na kumatok. Hinarap siya ni Alan at pinapasok matapos magpakilalang kamag-anak ng kanyang asawa. Sa loob ng bahay, doon nagkaroon ng tensyon. Nakaharap niya si Vanessa, ang babaeng kilala niya bilang si Jenaline. Sa unay tumanggi ito at nagsabing nagkakamali siya. Ngunit habang patuloy na tinutukoy ni Diony ang mga detalye ng kanilang nakaraan, unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng babae. Ang lalaking si Alan naman, ang bagong asawa, ay nagulat din. Hindi niya alam na ang babaeng pinakasalan niya ay may iniwang pamilya at 2 anak sa Laguna. Mabigat ang naging eksena. Umalis si Diony sa bahay na yon
na halos mabasag ang dibdib sa sakit. Ngunit dala rin niya ang pakiramdam ng kaunting kalayaan. Na sa wakas, alam na niya ang katotohanan. Pinili niyang bumalik sa Laguna. Hindi siya lumuhod at nagmakaawa, ngunit wala siyang lakas at sapat na pera para manatili pa sa Cebu. Dala niya pag-uwi ang malinaw na katotohanan na ang asawang matagal niyang iniyakan ng kanyang mga anak ay namumuhay ng parabang walang nakaraan. Pagbalik ni Dionny sa Laguna, hindi na siya mapakali. Ang nakita niyang katotohanan sa Cebu ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa tuwing makikita niya ang kanyang dalawang anak na ngayoy mga binatilyo na, lalo siyang nasasaktan. Habang lumalaki ang mga bata, dala nila ang sugat ng pagkawala ng kanilang ina. At ngayoy, mas mabigat pa dahil sa pagtuklas na buhay ito, ngunit piniling mamuhay na kasama ang iba. Nalaman naman ito ng mga kaanak ni Jenaline at hindi rin sila makapaniwala. Paano nagawa ng babaeng mamuhay sa kasinungalingan at itinuring siyang makasarili at taksil ng mga kamag-anak niya? Sa Cebu, nagpatuloy ang tensyon sa bahay nina Alan at Vanessa. Nagsimula ang mga tanong at lamat. Si Alan naman, na buong akalay kilala na ang babaeng pinakasalan niya, ay unti-unting nakaramdam ng galit. Sinuri niya ang mga sinabi ni Dionny at ikinumpara sa mga detalye ng buhay ni Vanessa. At sa bawat piraso ng impormasyon, nagiging malinaw na may tinatagong nakaraan ang kanyang asawa. Naging malinaw na peke ang mga dokumentong dala ni Vanessa at kung gayon ay nakaugat din ang kanilang pagsasama sa isang pekeng kasal. Hindi matanggap ni Alan na siya mismo ay niloko rin. Sa galit at pagkadismaya, nagpasya siyang palayasin ito sa kanilang bahay. Nagmakaawa si Vanessa, ngunit wala rin siyang nagawa sa harap ng galit ni Alan. Hindi naging madali ang sitwasyon para sa kanilang anak na babae. Ang bata ay naiwan kay Alan, ngunit matindi ang pagtutol ni Vanessa. Nagharap sila sa Municipal Trial Court upang pagdesisyonan ang kustodiya. Sa proseso inilahad ni Alan ang kasaysayan ng kanyang asawa mula Laguna hanggang Cebu at ipinakita ang mga ebidensya ng panglilinlang. Sa huli, ipinagkaloob ng korte kay Alan ang kustodiya ng kanilang anak. Pinawalan din ng bisa ang kanilang kasal dahil sa peke nilang pagkatao at mga pekeng dokumento na ginamit sa kanilang pag-iisang dibdib. Si Vanessa ay tuluyang nawalan ng direksyon. Wala na siyang tahanan at wala na siyang makakapitan. Makalipas ang ilang linggo mula nang mahatulan ng korte, bumalik si Jenaline, ngayoy Vanessa, sa Laguna. Wala na siyang matitirahan sa Cebu. Wala na ring ibang malalapitan. Kaya naman sa kabila ng hiya at bigat ng kanyang konsensya, naglakad siya pabalik sa bayan na minsan niyang iniwan. Pagdating sa bahay ni Dionny, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Ang dating tahanan na puno ng pagmamahalan ay ngayoy naging pader ng galit. Si Dionny na isang dekada nang nagdusa ay hindi na nagpakita ng kahit anong pagnanais na muling tanggapin ang babaeng minsang minahal niya. Para sa kanya, mas mabuti pang tuluyang naglaho si Jenaline kaysa bumalik na dala ang bigat ng kasinungalingan. Ang kanilang mga anak na ngayoy mga binata na ay hindi rin nagpakita ng awa.
Lumaki silang bitbit ang pangungulila at tanong kung bakit sila iniwan ng ina. Nang sa wakas ay muling humarap si Jeneline, wala na silang nadama kundi galit. Para sa kanila, wala nang puwang ang isang inang pinili ang sarili kaysa sa pamilya. Isang inang muling nagbabalik dahil lang walang ibang pagpipilian. Sa halip na makahanap ng kapatawaran, si Jeneline ay humarap sa puot ng dalawang pamilya. Ang pamilyang iniwan niya sa Laguna at ang pamilyang itinayo niya sa Cebu. Samantala si Alan ay tahimik na nagpatuloy sa pagpapalaki ng kanilang anak na babae. Para sa bata, nanatiling sugat ang pagkawala ng ina. Ngunit sa tulong ng ama, unti-unti siyang nasanay hanggang matanggap nito na kalaunan na hindi na nila kailangan si Vanessa. Sa huli, naiwan siyang mag-isa, walang pamilya at walang kahit na ano. Ang kanyang pangalan sa Laguna man o Cebu ay naging simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang kanyang buhay ay tila nagsilbing paalala na gaano man kahusay ang pagtatago. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan sa tamang panahon. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating storya ngayon, mga kakosa. Shoutout po sa ating lahat dyan.